Pero stable working. na. Tapos, ayoko sabihing maganda yung ginawa ng pandemic pero madami ako natutunan ng pandemic. Kasi natuto ko na kailangan mo ng emergency funds. Di mo alam kung kailan mangyayari. Kahit hindi pandemic, what if mawalan ka ng show, di ba? Biglang mag-end yung show. Di mo alam lalo na artist. May mga ipon kayo. Kasi talagang bawas na yung gastos na walang katuturan. Na, talaga, bago ka gumastos, may natutunan ako kay Chinkitan ata. Bago mo ito bilhin ng isang bagay, isipin mo muna kung kaya mo siyang bilhin ng 3 beses. Kung hindi mo siya kaya bilhin ng 3 beses, huwag mo siya bilhin. Ganon? Hirap naman. Kunwari, motor. Ang motor kunwari is... Bahay. O kaya yung dito sa... Ganun din daw. Ganun din daw. Baka kung sobrang mahal. Kung hindi mo kaya bumili ng sobrang mahal. Pag hindi mo kaya siya bilhin ng 3 beses, ibig sabihin, wala kang enough na pera para bilhin yun. Kasi ibig sabihin, sinasagad mo yung savings mo. Yun yung sinasabi niya. Di ba iba, kunwari makapag-save ng 5 million pang bahay, uubusin nila lahat yung savings pang bahay, and then wala nang emergency fund. So ngayon, yun ang mga naipon mo, nakabili ka sa iyo ng bahay? Hindi pa, more on liquid yung assets ko. Tinatabi ko. Kasi natutunan ko rin, hindi ko alam kung may Chinkitan or somewhere, na when in doubt, don't. I'm in doubt pa. Hindi ko pa alam yung pinapasok ko like yung mga Bitcoin, yung mga ganyan. Hindi ko alam Yeah. So, hindi ko siya pinapasok. Kung masyado mag-invest sa ganun, baka... di ba, ang daming mga artista ngayon na... nabibiktima. Sinasabi nila na biktima sila. Parang ako naman ng reaction ko, hindi pa ba kayo aware sa pyramiding, Ponzi scheme, mga ganon. Kahit may produkto yan, as long as kailangan mo ng down the line, pyramiding yan, di ba? So, may ganun ako, lalo na kapag easy money. Di ba? Too good to be true. When it's too good to be true, it's because it is too good to be true. Hindi daw So, yun, mas ako ngayon, hindi ko ripot kasi pa rin ako Pero like, yung kaya ko tipidin, like, ang pinakamalaking gastos ko na inassess ko kotse. Hindi dahil sa mamahalin yung kotse ko gusto mo. Magastos magkakotse. Gasolina, maintenance lahat. Nagmamotor ako ngayon. So yung motor, never! Huwag ka naman kaskasero. So yung motor ko ngayon, hindi rin siya yung matataas na CC. Yung mabababa lang. Ang full tank ko, kahit mataas na yung presyo ng gasolina ngayon, 500 lang. Tumatagal na siya sa akin ng more than 1 week. Parang gusto mo bumili ng motor? Never! So, Janice, magmumotor ka rin dito sa Pacquiao? I think kaya nga nila ako isang kinonsider na kunin dahil nagmumotor ako Medyo in tandem daw. Medyo awkward lang kasi manual yung motor ko, tapos naka-scooter kami. So nakakakaba kasi yung automatic Hindi ako nag-automatic na motor Kasi kotse, manual sa akin. Thank you, Janice. Thank you. Janice, isa sa mga parang nakilala ka din na loyal kang kaibigan. Na napapaaway ka. So, may regrets ka ba na pinagtanggol ko siya? Na nagkaroon ka ng kaaway because of that? Hindi naman, kasi sabi nga kahit ano namang gawin mo, you can't please everyone. May makakaaway at makakaaway ka. Siguraduhin mo lang na inaaway mo, tamang tao. Huwag maawayin yung mga taong wala namang ginagawa sa'yo, kagaya ng ginagawa ng mga ibang content creators just for clout. Kasi yung ginawa ko naman pagtatanggol kay Bea, nagtimpi naman kami dun Pinatagal namin ng ilang taon yun kada promo yun ang sinasabi, di ba? Palagan mo na. Sa ngayon naman, since nanahimik na rin siya at mukhang masaya naman siya, sana tigilan na rin ng mga tao sila. Para, alam mo yun, pwede namang magbago tao Yung kilala mo 5 years ago, hindi na sila yung ngayon. May ganun ka ng... Oo, dati pa naman alam ko na yun. Actually, tingin sa kanya ngayon. Kahit kanino. Kahit kanino na sinalbahe ko. Or something. Hindi na naman ako sinalbahe directly, pero nadamay lang ako. Yung sa akin, kaya nyo na, huwag nyo na i-bash silang dalawa. Masaya sila, sinasabi lang masaya sila. Maniwala na kayo masaya sila. Be happy for them. Wala na naman na silang tinatapakang iba Diba, yung isa nga nagbabasketball na. Iba ng karir yung tinatahak niya. Hindi na siya nag-showbiz. Yung isa naman tahimik din. Wala naman siya sinasabi. So sana hindi na sila tinatanong na, ano masasabi mo sa naging issue 5 years ago or 3 years ago? Pero hindi pa kayo nagkita? Hindi pa. At never, kahit sa anong event? Or what? Hindi rin ako palalabas lang, kapag required ka pupunta ka. Sa akin kasi hindi porket na ang isang tao kunwari,
masama siyang boyfriend. Hindi ibig sabihin na masama siyang anak. Hindi ibig sabihin na masama siyang kapatid. Laging dun ka lang sa issue. Huwag mong isanga-sanga. Di ba? Pero magkaibigan din ba kayo dati? Hindi kami kasi ano lang kayo? shooting friend. Dahil may shooting friend, taping friend. Pagkatrabaho mo, magkaibigan kayo. Pero once na matapos yung show, hindi na kayo nag-uusap. Ganon. Pero willing ka bang makipagtrabaho ulit sa kanya? Siguro nga yun, out of respect dun sa kaibigan ko, hindi na muna. Until magkaayos sila siguro. At siya yung lumapit na gusto niya akong makatrabaho ulit. After all nung nangyari, okay lang. Pero kung hindi ba sila okay nung kaibigan ko, ay ako naman ang di ba? Kasi parang baka ako naman yung sabihin na, ano ba naman? Excited ka na ba sa kasal? Although wala pa namang detalye, pero... Ang balita ko lang, hindi ata dito gagawin. Ang alam ko sa ibang bansa. So kung sa ibang bansa, malamang hindi ako ata. Bakit naman? Gagastos ako sa kasal? Hindi, syempre gagastos ako kanya, no? Hindi ako mapapagastos. Pero syempre kung gagawin nila sa ibang bansa, sa akin kasi ang pananong ko dyan, invite nyo yung pinaka-close nyo. Kung gusto nyo intimate, family, closest, huwag nyong ilagay yung isang tao out of yung Pilipino na utang na loob na hindi, dapat isama na sa entourage. Hindi, di ba? Yung closest sa inyo. Kasi gusto nila intimate wedding So family, closest friends si Dom, closest friends ni... Baka pag abroad, pero pag dito, sa Pilipinas... Ang pananaw ko kasi dyan, since gagawin nila intimately abroad, magse-celebrate pa uli ng reception dito ng isa pa. So yun, hindi nyo sinasabi. So doon a-attend ka? Doon a-attend ako. Kasi ayoko rin naman ayoko rin yung babayaran lahat ng dalhin lang ako sa Amerika. Meron din akong anxiety sa pag-travel. Ayoko nagta-travel. Taong bahay po ako, maniwala kayo sa inyo. Wala, tagal na. 2018 pa yung huli ko. Wala lang, nakakapagod nakakapagod mag-invest ng emotions. Habang tumatanda ka parang... wala lang. Inulit ulit. Yung acting daw kanina yun din. Ganun din, wait lang, actor skill. Wala kang love life. Okay, itanong mo ulit. Sa love life. Wala. Wala kasi yun nga, nakakapagod Kailan pa yan? Last ko 2018 yung last. Yun yung doon nag-break 2018. Ay, love life. Ngayon wala kang wala kang tingin wala kang iniisip. Kaya nga, wala sa kasi plano mo. Kasi hindi ako naniniwala doon sa yung mga sinasabi nila na mag-asawa ka na, mag-anak ka na. Kasi wala mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. Lagi sinasabi sa kanila, with all due respect, hindi yun yung dahilan para mag-asawa ka at mag-anak. Kasi hindi sila investment or assurance na pag tumanda ka, yung mag-aalaga sa'yo. Dahil ko kilalang may mga anak, pinagpapasahan yung magulang nung tumanda. Gawin mo, magpayaman ka para pwede ka magbayad na mag-aalaga sa'yo. So yun ang ginagawa mo, nagpapayaman ka. Yun talaga goal ko. I mean, hindi masamang after the pandemic, hindi pa rin natutunan ng mga tao na dapat silang mag-ipon, na itrato nila yung emergency fund nila na parang monthly bill. Wala silang natutunan ng pandemic. Kasi grabe talaga yun. Out of the blue yun, biglang parang ni-right hope na walang lalabas. Talaga, so wala pang planong magka-jowa. Paano kung mayaman naman kasi yaman ni Salve? Si Salve tinulog. Parang kasi sa akin nakakahiya yun na ang lalaki, di ba, parang... Tama yun. Parang innate sa lalaki yung urge to provide. Correct naman. Anong type mo ito ever? Sa May ka ba sa naka-pink or Physical? Sa akin, physical, mahilig ako sa maliliit. Di pa ako nagka-girlfriend na maliit Kasi maliit talaga. Willing ka bang pumatol sa mas, 60 years? Hindi naman 60, okay. Yung 50 lang. 50 lang. Yung last ko, 5 years older sa akin, tapos may anak na. Pero, hindi naman sa hindi naman sa meron akong prejudice against sa mga single moms. Mahirap lang kapag may anak tapos nagiwalay kayo. Kasi close ka na doon sa bata, di ba? Tapos wala ka namang right para dalawin yung bata, hindi mo anak. So, meron akong gano'n na kapag single mom, medyo red flag sa akin, sa akin. Kasi nga, nangyari na sa akin dati yung na-attach ako sa bata. Yun lang. Okay.